Kabanata 921. Habang naririnig sa di kalayuan ang pag-iyak ng mga sirena ng ambulansya, natagpuan ni Mindy ang kanyang sarili na unti-unting nawawalan ng malay. San Gerson. Samantala, isang kabataang nakaupo sa loob ng isang express na tren ang humawak sa kanyang dibdib nang bigla na lang siyang umiling. Ano ang mali? Tanong ng isang batang babae na nakaupo malapit sa kanya dahil sa pag-aalala. Wala iyon. Ang aking puso ay nadama lamang masikip bigla. Ang pakiramdam ay nawala ngayon, bagaman. How odd, sagot ng lalaki na may isang malaswang ngiti sa labi. Humarap siya sa dalaga bago sinabing, speaking of which, here, you can have this. Sa sandaling tumira ka sa Mayberry at makakuha ng trabaho doon, kasama ang pera sa card na ito, dapat ay mabuhay ka nang madali sa natitirang buhay mo. Panipi. Habang sinabi niya iyon, inabot niya ang isang bank card sa dalaga. Hindi ko kayang kunin ito, Gerald. Hanggat namamahala ako. Upang mapunta ang isang trabaho, ang aking buhay ay magiging lubos na mapapamahalaan. Ikaw, sa kabilang banda, ay siguradong nangangailangan ng pera kaysa sa akin. Sagot ng dalaga ng kaagad. Nitong ibinalik ang card kay Gerald. Malinaw na ang batang babae ay walang iba kundi si Noemi. Tama siya, Gerald. Hindi lamang kailangan mo ito ng higit pa sa kailangan namin, ngunit dapat kami ang nagbibigay sa iyo ng pera. Sa halip, kung sabagay, pinagaling mo ako ng hindi man lang humihingi ng kapalit. Dagdag ng ina ni Naomi. Sa totoo lang ayos lang. Hindi katulad na gumagamit ako ng maraming pera mula ngayon. Nagawa ko na ang napakaraming bagay. Haha, sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi. Bakit mo sasabihin ng ganyan, Gerald? Sa totoo lang, hindi mo pa naikwento sa akin kung bakit wala ka ng kinalaman sa mga Crawfords. Sinabi ni Noemi, isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang boses. Sa totoo lang sa puntong ito, mas mabuti na hindi mo malaman. Naomi, tulad ng sinabi nila, ang kamangmangan ay lubos na kaligayahan, sagot ni Gerald habang dahan daw ang tinapik sa ulo. Bumabalik ngayon si Gerald sa Mayberry dahil nais niyang bumisita sa isang matandang kaibigan. Gayunpaman, iyon ay hindi lamang ang kanyang hangarin doon. May iba pa siyang pinlano nang makarating siya doon. Tungkol sa card ng bangko, totoo itong higit na isang pasanin sa kanya sa puntong ito. Habang iniisip niya ito, naramdaman niya na ang buhay ay talagang nakakaintriga. Pagkatapos ng lahat, bumalik bago nangyari ang lahat ng ito. Nagsakay na rin siya ng tren patungong Mayberry City. Noon, ipinapalagay niya na makakaharap niya ang kanyang buhay sa universidad na may bagong pag-uugali, na hindi na niya kakailanganing mabuhay ng may kasindak-sindak na kumpiyansa sa sarili tulad ng mayroon siya sa gitna at high school dahil sa pagiging mahirap niya. Ang mga bagay, gayunpaman, ay halos hindi nagbago. Bilang ito ay naging hanggat siya ay mahirap, ang mga bagay ay hindi magbabago para sa kanya, o hindi bababa sa iyon ang conclusion na dumating sa kanyang past self. Ang kanyang past self, hinahangad para sa kayamanan. Hanggat siya ay mayaman, makakakuha siya ng disenteng buhay, at marahil ay pinuri ng mga mas mahirap kaysa sa kanya. Gayunpaman, nang talagang minana niya ang pera, nalaman ng matandang Gerald na hindi talaga siya nasisiyahan sa pagpapakita ng kanyang kayamanan tulad ng iniisip niya. Sa kabaligtaran, sa katunayan, nang malaman na mayroon na siya ng lahat ng mga kayamanan sa mundo, ang kanyang hangarin sa katanyagan ay nawala lamang. Sa halip, nais niyang mabuhay ng simple at simpleng buhay. Matapos makilala si Mila, ang kanyang layunin sa wakas ay magpakasal sa kanya at baka magkaroon ng isang anak o dalawa, mas mabuti ang isang lalaki at isang babae. Ang kanyang perpektong buhay ay ang isang walang kabuluhan, at isa kung saan makakapagpahinga siya sa mga bisig ni Mila araw-araw hanggang sa tuluyan na silang makapasa. Isang panaginip na talaga iyon. Ngayong nawawala pa rin si Mila. Kaunti lamang ang kahulugan sa kanya ng kayamanan. Pa-imple, niyang nawala ang lahat ng pagnanais na magkaroon ng anumang pera. Panipi tuldok. Nagbago ka, alam mo, Gerald, sabi ni Noemi na wala sa asol. Paano kaya? Panipi,
Bueno, hindi ko mailagay ang aking daliri dito, ngunit mula sa sandaling muli kitang makilala pagkatapos ng mahabang panahon. Masasabi ko na ibang-iba ka talaga kumpara sa Gerald na alam ko. Dati, ang isang bagay na hindi nagbago, gayunpaman, ang iyong kabaitan sa akin. Kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, tinatrato mo pa rin ako ng maayos. Panipi, pero syempre, ikaw ang aking mabuting kaibigan. Panipi, dahil nakikita mo pa rin ako bilang kaibigan, mangyaring Gerald. Tuldok tuldok tuldok, mangyaring ibahagi sa akin ang iyong mga saloobin tuwing sa tingin mo ay nababagabag ka. Alam kong maraming nasa isip mo. Ngayon, at alam ko din na hindi ka na mayaman na tagapagmana na. Dati ka, impyerno, nararamdaman ko na sa oras na bumalik ka sa Mayberry sa oras na ito, malalaking pagbabago ang magaganap. Maliban sa lahat ng iyon, nais kong malaman mo na kahit anong mangyari, palagi kang magiging aking matalik na kaibigan. Hindi ko nasasabihin kung ano ang pinaplano mong gawin pa, ngunit mangyaring tandaan na ako ay isang tao na maibabahagi mo ang iyong mga problema sa, sabi ni Noemi. Nang masabi iyon, inilagay niya ang card sa bangko sa kamay ni Gerald muli pa bago idinagdag, alin ang dahilan kung bakit hindi kumatanggap ang pera. Kumapit ka dito, sino ang nakakaalam? Maaari kang bumalik sa Mayberry City. Maaari akong maging katulong mo, alam mo. Panipi, Naomi, maniwala ka sa akin kapag sinabi kong hindi ko talaga kailangan ang perang ito. Sa lahat ng totoo, hindi ko alam kung magkakaroon ako ng pagkakataong bumalik dito sa hinaharap sa oras na magawa ko na ang aking itakda upang gawin. Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ano nga ba ang balak mong gawin? Nawalan ng pag-asa na tanong ni Noemi. Dahan-dahan siyang hinahabol, sinabi niya, humihingi ako ng paumanhin, ngunit natatakot akong matakot kapag katapos marinig ito. Sinabi mo na hindi ka na magpapahirap pa, hindi ba? Panipi, kahit na talagang nais niyang magtanong pa, nanatili siyang tahimik. Sa huli, alam na hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot. Kabanata 922. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa Mayberry Station. Matapos mailihim na mailagay ang bank card sa kanyang bulsa, binati ni Gerald ang isang taxi para sa kanya. Hindi siya nag-alala tungkol sa hindi niya magagamit na ito dahil alam na niya kung ano ang password, kahit na mula sa likod noong sila ay nasa universidad pa rin. Ang password mismo ay ang kanyang petsa ng kapanganakan. Hindi ka ba sasama sa amin, Gerald? Tanong ni Noemi habang pinapagulong ang bintana ng taxi. Mag-iisa ako mula dito. Column, Naomi, sagot ni Gerald na may alon habang nagsimulang magmaneho ang taxi. Dumay-kit ang kanyang ulo sa bintana, saka sumigaw si Noemi. Gerald, please, wala akong pakialam kung napunta ba tayo sa maraming pera o wala. Magkadikit lang tayo at magpakasal. Makakakita kami ng mga trabaho na magkakasama sa lungsod ng Mayberry at mula doon, masusuportahan namin ang aming sarili sa mabuti sa hinaharap. Sigurado ako, kung ang Mayberry ay hindi ayon sa gusto mo, kung gayon manirahan na lamang tayo sa kanayunan. Makakakuha kami ng isang maliit na lugar ng aming sariling tumira, pagkatapos ay ipamuhay ang natitirang bahagi ng aming buhay na karaniwang at nasa ginhawa. Naririnig mo ba ang alinman sa mga ito? Panipi, ano yan? Hindi kita naririnig. Anuman, ligtas na maglakbay at tandaan na mabuhay ng maayos. Sigaw ni Gerald bilang ganti. Habang ikinakaway ang kamay, sinabi ko, bakit hindi tayo magpakasal? Hindi ba pwede? Wala naman sa isip ko. Sir, mangyaring ihinto ang kotse. Nag-aalalang. Sigaw ni Noemi nang mapagkanto niyang hindi maririnig ni Gerald ang sinasabi. Gayunpaman, kahit gaano pa siya nakiusap, hindi lang pipigilan ng driver ang kotse. Huminga ng malalim, tinapik ng driver ng taxi ang pera sa kanyang bulsa na ibinigay sa kanya ni Gerald bago paapakan ang accelerator. Kahit na hindi na nakikita ang taxi, nahirapan si Gerald na itigil ang pag-away. Siyempre narinig niya siya. Narinig niya ang bawat solong salita na malinaw na sinabi niya, kahit na ang isang normal na buhay ay matapat kung ano ang lagi
niyang hinahangad matapos na yumaman, alam niyang hindi niya makakamit iyon, hanggang sa muli niyang makita si Mila. Hanggat nanatili siyang nawawala, wala siyang ganap na balak na magsimula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Kahit na alam niya iyon, bakit siya nag-aalangan na humiwalay kay Noemi sa oras na ito? Iniisip ito sandali, napagtanto niya na dapat ito ay dahil sigurado siya na hindi na niya siya makikita ulit. Umiling siya, dumulas siya sa isang maskara at takip bago maghilang ng isa pang taxi. Saan? Tanong ng driver ng taxi sa lalaking nakasuot ng itim na panglamig na tinatakpan ng halos buong mukha. Sa ospital, sagot agad ni Gerald. Pagdating makalipas ang ilang sandali, tumingin si Gerald sa bintana ng salamin ng ward ni Felicity. Nakalakip sa isang bentilador, ang batang babae na nakahiga sa kama ay may sobrang pamumutla. Sa patuloy na pagtingin sa kanya, naalala ni Gerald kung gaano kasigla ang dating ng dalaga. Kung hindi lang niya siya nakilala, marahil ay nakatira pa rin siya sa magandang buhay ngayon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang likas na kagandahan na tiyak na maaaring maging isang tanyag na tao sa internet. Nang madali, ang mga bagay ay maaaring nawala ng napakaraming naiiba. Maaari niyang mabuhay ng maligaya ang kanyang buhay. Ngunit, narito siya sa isang ospital, isang kompletong gulay matapos na itapon sa isang gusali. Ang pinakamasamang bagay ay, nasa isang kalagayan lamang siya dahil sinusubukan niyang hanapin siya. Naiisip ni Gerald kung ano ang nararamdaman niya habang hinahanap siya sa araw ng lahat ng ito ay nangyari. Kung paano nag-alala, kapwa siya at si Naomi ay dapat tumingin habang naghihintay sila sa lobby ng hotel, upang isipin na ang kanilang kinang ng pag-asa ay magtatapos na maging pinakadakilang kasawian ni Felicity. Si Jet ay tunay na isang taong walang awa. Sa kanyang nasirang estado, pipitin lamang ni Gerald ang kanyang kamay sa pintuan ng ward habang sinusubukan niyang pakalmain ang kanyang sarili. Nag-apply siya ng napakaraming puwersa na sigurado siyang pati ang kanyang mga fingerprint ay naka-imprint ng malalim sa kahoy na pintuan sa puntong ito. Hoy, kakaibang tao ka, alam mo yun. May balak ka bang pumasok? O hindi ba? Hinahadlangan mo ang pasukan, sabi ng isang galit na boses sa oras na iyon. Paglingon ko upang tignan kung sino ang nagsabi nito, nakita ni Gerald ang isang usok na nurse na may tray sa kanyang mga kamay. Kahit na nakasuot siya ng maskara, malinaw na nakikita ng nurse ang lahat ng malalakas na emosyon na makikita sa kanyang maluhana mga mata. Natigilan siya nang makita iyon, na halos mahulog niya ang kanyang tray habang pinapanood ang lalaki na nagpupunas ng luha niya. Narito, kunin ito at makinig ng mabuti. Ang piraso ng papel na ito ay naglalaman ng napakatukoy na mga tagubilin sa acupuncture, pati na rin isang race eta ng herbal. Kapag lubos mong naunawaan ng doktor at ang pamamaraan, gamitin ito upang may save ang buhay ng batang babae na ito, sabi ni Gerald habang inilalagay ang race eta sa tray ng nurse. Matapos sabihin iyon, simpleng isinuksok niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa bago lumayo. Kabanata 923. Pagdating lamang niya sa lobby ng hotel, isang batang babae na nagkataong tumatakbo sa kanyang direksyon ay tila nawalan ng balanse habang pinipilitan ng bukong-bukong. Bago pa siya matamaan sa lupa, gayunpaman, sa isang mabilis na pag-ikot, naabutan siya ni Gerald. O aking Diyos! Iyon ay isang malapit na tawag. Salamat, guwapo. Pasalamat sa dalaga nang agad niyang ituwid ang magulo niyang buhok matapos siyang tulungan ni Gerald. Sa pagtingin sa kanya, gayunpaman, hindi niya maiwasang maramdaman na ang lalaki na nagligtas lamang sa kanya mula sa isang daigdig ng sakit ay medyo may kakaibang pakiramdam. Kahit na siya ay tumingin sapat na misteryoso kasama ang kanyang maskara at takip, ang kanyang titig ay nakaramdam ng kakaibang pamilyar ngunit banyaga ng sabay. Bukod dito, tumanggo lamang ang binata sa halip na sabihin kahit ano, habang iniisip niya kung nakita na niya ito dati, hindi mismo. Mapigilan ni Gerald na titigan siya ng konti pa. Kung sabagay, kilala niya kung sino siya. Pwede, marahil ay pamilyar tayo. Nakangiting tanong ng dalaga. Bilang sagot, umiling si Gerald. Nakikita ko.
Kaya, anuman, salamat sa pagbagsak ng aking pagkahulog. Natatawang sagot ng dalaga. Paano ito napunta, Leila? Tanong ng isang medyo gwapong taong nakasuot ng suit sa oras na iyon habang siya ay papalapit sa kanila. Nako, ang pagsusulit sa katawan. Nakumpleto ko na ito syempre. Sa pamamagitan ng paraan, kunin ito. Hahanapin ka lang sana kita. Nang halos madapa ako, sinabi ng mga batang babae habang nakalok arm siya sa lalaki sa halip na matindi. Kung tunay na napunta ka sa pagkahulog at pagyurak sa iyong sarili, paano ko masisimulang ipaliwanag ang mga bagay kay Tio Jung? Natatawang sagot ng lalaki. Ang batang babae, syempre, walang iba kundi si Leila. Ay, tama, narito ang gwapong kasama na nagligtas sa akin. Panipi, dagdag ni Leila habang nakatingin kay Gerald. Bakit salamat, kuya? Ako ang doktor na namamahala sa ospital na ito, kaya't ipaalam sa akin kung may anumang bagay na maaari kong tulungan sa iyo. Sagot ng kasintahan ni Leila habang nakangiti ito. Patungo kay Gerald. Narinig iyon, simpleng umiling si Gerald bago lumayo. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala kung paano naging dati si Leila bago ang lahat ng ito nangyari. To think na gusto na niya dati noong bata pa siya. Pagkatapos ng lahat, ang kawawang bata na siya ay nakabalik noon ay palaging iniisip na siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Palagi siyang nakabihis ng gwapo din noon. Bagaman nagbahagi sila ng medyo hindi siguradong relasyon sa mga susunod na taon, matapos ang 6 na buwan na pagkawala niya. Nakikita na ni Gerald na lumipat na si Leila. Nagkaroon na siya ng sarili niyang buhay, at tila gumaling siya ng maayos. Iyon lang ang mahalaga sa kanya. Ang taong iyon ay medyo kakaiba. Ungol ng binata habang nakatitig sa dahan daw ang pagkawala ni Gerald pabalik. Siya ay, gayunpaman, nararamdamang pamilyar din siya. Alam, kung talagang nakilala ko siya sa isang lugar dati ngunit hindi ko mailagay ang aking daliri dito. Sagot ni Leila na nakakunot ang noo. Ano ang ginagawa ninyong dalawa, nakatayo dito? Lumabas ka sa wakas, Jack Ellen. Sabi ni Leila habang nakabilang ang tingin sa fashionable na batang babae na nakatayo sa likuran nila. Sa gayon ay kumuha ako ng ilang labis na pagsusuri. Pagkatapos ng lahat, ikakasal ako sa susunod na buwan. Kailangang tiyakin na kasya ako sa isang likod. Haha, sagot ni Jack Ellen na may kasamang masayang humuhuni. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magulat sa sandaling tumingin siya sa direksyong kanina pa tinitingnan ni Leila. Natapos lang niya na masulyapan ang likod ni Gerald bago ito tuluyang nawala habang nakasara ang isang pinto sa likuran niya. Maaaring na makitang pamilyar ka rin sa kanya, Jack Ellen. O baka naaakit ka lang sa fit body niya. Hey, kilalang kilala kita. Ngayon pagkatapos gumastos ng maraming oras sa iyo sa Mayberry, hindi mo lang mapipigilan ang iyong sarili tuwing nakakasalubong mo ang mga gwapong lalaki, hindi ba? Sabi ni Leila sabay chuckle. Ang dating hulaan ay tama na. Anuman, talagang mukhang pamilyar siya, lalo na ang kanyang likuran. Nararamdaman ko, talaga na nakita ko na siya sa kung saan-saan, sabi ni Jack Ellen. Habang pinagmumuni-muni niya, well, not that it's important naman. Sige na lang at maghapunan. Na tayo sa sandaling umuwi ang asawa ko, okay. Pagkatapos nito, maaari na tayong kumuha ng mini shopping spree. Dagdag mo kay Jack Ellen habang tumatawa, parang isang plano. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang grupo sa pakikipag-chat at pagtawa sa kanilang sarili habang umalis sila sa kabaligtaran. Sa kabilang banda, si Gerald ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pasukan ng ospital. Totoong hindi niya inaasahan na tatakbo dito si Leila. Hindi niya papayag ang alamin siya kung sino talaga siya. Pagkatapos ng lahat, magbubukas iyon ng isang bagong hanay ng mga kaguluhan. Habang dumaraan siya sa isang tindahan ng pagkain sa tabi ng kalsada, narinig niya ang isang pag-uusap. Boss, mangyaring ekstrang ako ng makakain. Mawala ka, ganito ka kabata pa nagsusumamo ka na ng pagkain. Kumuha ng trabaho. Panipi, paglingon ko, nakita ni Gerald ang isang binata na may sobrang katabaan ang hitsura. Ang isang binti niya ay tila nabali, at humawak siya sa isang kahoy na sakle upang masuportahan ang kanyang
sarili habang nagpatuloy siya sa paghingi ng pagkain sa tabi ng kalye. Nang pagkain sa daan, hindi nagtagal, hinabol siya ng amo na tila ang lalaki ay walang iba kundi isang langaw. Ang iba pang mga pedestrian na nakikita ito ay nagsimulang magturo sa batang pulubi habang bumubulong sa kanilang sarili. Umiling siya, lalakad na sana si Gerald bago siya biglang napatigil. Nang may mapagtanto, Kabanata 924, dinilayan ng mata habang iniskan ang binata na dahan-daang lumayo mula ulo hanggang paa, saka siya sumigaw, "Hoy ikaw! Tumigil ka dyan, panipi!" Nagyayelong lugar, takot na takot ang batang pulubi kaya't agad siyang nagsimulang manginig sa takot. Naluluha siya habang binaba ang kanyang tingin bago nakiusap, "Oo, mangyaring, Ginoo, maaari mo ba akong extray ng pera para sa pagkain? Nagmamakaawa ako sa iyo, panipi, panipi tuldok tuldok tuldok." "Yoel," sagot ni Gerald sa marahang boses. Narinig ang pangalang iyon, agad na kinilig ang pulubi habang nakataas ang kanyang ulo. Sa sandaling tumingin si Yoel sa mga mata ni Gerald, nagsimulang manginig ang kanyang mga labi na parang walang bukas. Gerald?" tanong ni Yoel nang maramdaman ang pagtulo ng luha niya. Inalis ang maskara sa hindi makapaniwala, kaagad na hinawakan ni Gerald ang balikat ni Yoel bago sumagot, Oo, ako ito, Yoel. Panipi, kapatid, kaya't buhay ka pa rin." Pasigaw na sabi ni Yoel habang ang crotch ay nahulog sa lupa. "Ako si Yoel. Paano ka naging ganito?" gulat na tanong ni Gerald. Kung sabagay, ang Yoel na dating alam niya ay palaging kaakit-akit at kagalingan noon. Malapit na imposible para kay Gerald na hindi makaramdam ng pagkabalisa matapos makita ang miserable na bersyon ng kanyang kapatid na ito. Makalipas ang ilang sandali nang umupo si Gerald sa tapat ni Yoel sa eksaktong parehong stall sa tabing daan mula dati. Ibuhos kay Yoel ang isang basong tubig bago tapikin siya ng malumanay sa likod. Sinabi ni Gerald, "Kumain ng dahan-dahan, ang pagkain ay hindi pupunta kahit saan." Nang marinig iyon, tumango si Yoel kahit na hindi talaga ito pipigilan na ipagpatuloy ang pagdaragdag ng mas maraming pagkain sa kanyang bibig. "Hindi ko talaga inaasahan ang maraming bagay na magaganap sa loob lamang ng 6 na buwan. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Lahat kayo ay hinayla dito dahil sa akin," sabi ni Gerald habang nagsisimulang sisihin ang sarili mula sa sinabi sa kanya ni Yoel kanina. Kahit na ang mga bagay sa Mayberry City ay nanatiling hindi nagbabago sa buong nakaraang 6 na buwan, hindi masabi ang pareho para sa mga naninirahan sa loob nito. Matapos ang insidente na sinapit ni Gerald, dumating si Jet sa Mayberry City. Dahil inako ni Yoel na tinapos na ni Jet ang buhay ni Gerald, nagdala siya ng ilan sa kanyang mga tauhan upang personal na makapaghiganti sa kanya. Gayunpaman, halata sa unang tingin na hindi sila malapit sa karapat-dapat na kalaban para kay Jet. Dahil sa paunang pag-atake ni Yoel, ginawa nitong personal na layunin ni Jet na gawin ang lahat na alam ni Gerald, maging ang kanyang mga kaibigan o sinumang nagtatrabaho para sa kanya. Maghirap. Naturally, dahil si Yoel ang siyang naglunsad ng pag-atake, huli na siyang naghihirap. Bago pa siya payagan na umalis, tinitiyak nilang mabali ang isa sa kanyang mga binti na lampas sa punto ng paggaling. Nais nilang maranasan niya ang isang buhay na mas masahol kaysa sa kamatayan sa loob ng Mayberry City. Tulad ng kung hindi ito sapat, lihim ding pinaslang ni Jet ang buong pamilya ni Theo Holden. Siyempre, may kamalayan si Jessica sa lahat ng ito, at kahit nagalit siya nang lampas sa mga salita, wala siyang magagawa. Lahat ng iyon ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Tulad ng para sa iba pa, si Aiden at ang kanyang pamilya ay lumayo mula sa Mayberry City upang makatakas sa kalamidad na darating sa kanila sa lalong madaling panahon kung sila ay magpatuloy na manatili doon. Maya-maya, sumali pa sa hukbo si Aiden. Kahit si Elena ay apektado, at sa narinig ni Yoel, pinilit ng mga nasasakupan ni Jet ang kanyang pamilya na malugi. Ang huling piraso ng impormasyon na narinig niya tungkol sa kanya bago siya nagpunta sa radar ay siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang nurse.
Ang lahat ay tunay na nagbago para sa pinakamasama. At ang mga Moldel ang nasa likod ng lahat ng paghihirap na ito. Jet Moldel, ungol ni Gerald sa paunang galit habang pumapasok sa kanyang mga mata ang isang nakamamatay na hangarin sa isang segundo. Gayunpaman, talagang napahiya kita sa oras na ito, kapatid, wala na akong iba kundi isang walang silbi na payle ngayon. Haha, sabi ni Yoel habang tinatapos ang kanyang pagkain na may mapait na ngiti sa labi. Sabihin mo ulit yan at smack kita ng gusto. Wala kang silbi na payle, huwag kang mag-alala, gagamot ko talaga ang paa mo balang araw, tulad ng para sa lahat ng paghihirap na naranasan ng Holdens. Tuldok tuldok tuldok, gagawin ko ang hustisya sa kanila kung ito ang huling bagay na ginagawa ko, malamig na idineklara ni Gerald. Gayunpaman, simpleng pag-iling ni Yoel. Hindi, kapatid, dapat kang umalis sa Mayberry City ngayong gabi. Ang lungsod ay nagbago ng malaki sa nakaraang 6 na buwan. Sasabihin ko ito ngayon na si Eunice ay hindi man malapit sa pagiging maihahalin tulad kay Jet, hindi lamang kay Jet ang mayaman, ngunit siya din ay lubos na makapangyarihan. Hindi ito magiging kahabaan upang sabihin na kahit na inatake tayo ni Jet sa panahon ng ating rurok na luwalhati sa nakaraan, hindi natin siya may kaya na makuha. Panipi, naririnig kita, Yoel, ngunit nakasisiguro ka. Hindi mo ako dapat alalahanin. Panipi, iniiwasan mo pa rin ang patuloy na pagtugis ng pamilya Moldel. Hindi ka ba kapatid? Ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Panipi, hahaha, wala ako sa ngayon. Magpapasya lang ako habang sumasabay ako. Panipi, kung gayon, maaari ba akong sumunod sa iyo, kapatid? Ang namamatay ay magiging ganap na nagkakahalaga kung ito ay kasama mo, kapatid. Kulang, talagang ayaw na ipagpatuloy ang pamumuhay ng ganito. Ang paraan ng mga bagay ngayon, mas mabuti akong patay kaysa mabuhay. Narinig ang mungkahi ni Yoel, huminto sandali si Gerald. Totoo ang sinabi niya, hindi lamang si Yoel ay wala ng bahay na maibabalik, ngunit pinahirapan din siya ni Jet sa kanyang kasalukuyang estado ng paumanhin. Alam ni Gerald sa isang katotohanang hindi niya basta-basta na lang siya kayang iwan. Napakahusay. Susundan mo ako mula sa ngayon. Pareho tayong mabubuhay at mamamatay. Gayunpaman, ipapadala pa rin kita sa isang lugar kung saan ka muna gagamot ng iyong mga pinsala. Idineklara ni Gerald. Oo, mabubuhay tayo at mamamatay ng magkakasama. Panipi, sigaw ni Yoel, ramdam na ramdam niya. Sa pamamagitan nito, binigyan ni Gerald si Yoel ng isang address at sinabi sa kanya na magtungo patungo sa hangganan ng lalawigan ng Salford. Doon, magsisilong siya kasama ang pamilyang Wesley, kung saan kasalukuyang naninirahan din si Master Jenkinson. Sa tulong niya, tiyak na gagaling si Yoel. Ano naman ikaw, kuya? Tanong ni Yoel. Hahaha, well, sabihin na lang natin na may sasabihin muna ako. Dito, Kabanata 925. Ang quest, sa kabilang banda, ay sinabihan na manatili sa lalawigan ng Salford kasama si Master Jenkinson pagkatapos ng buong operasyon ng Skylar. Pagkatapos ng lahat, hindi nakita ni Gerald ang pangangailangan para sa quest na sundin siya hanggang sa Mayberry City. Bilang karagdagan, sa pag-uwi ni Quest na ligtas at maayos, alam ni Gerald na nakatiyak siya ng isang kanlungan sa lalawigan ng Salford, kung saan maaari siyang umatras kung ang mga bagay ay magkamali. Sa totoo lang ito ang tanging tirahan na naiwan niya. Kung may dumating na isang oras kung saan ang pamilya Wesley ay nakalantad, alam ni Gerald sa isang katotohanang wala siyang ibang lugar upang maghanap ng kanlungan sa sandaling mahuli ng amoy sa kanya ng mga Moldel. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang 4 na Moldel pabalik sa lalawigan ng Salford. Habang natitiyak niya na hindi siya papatayin ng madali ng mga Moldel, hindi niya maitatanggi na ang kanilang pamilya ay napakalakas. Alam na alam ni Gerald na hindi niya dapat isaalang-alang ang pagharap sa mga Moldel ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit maingat niyang isinasaalang-alang ang bawat galaw na gagawin niya. Matapos ayusin ang biyahe ni Yoel sa lalawigan ng Salford, tumungo kaagad si Gerald sa Mountain Top Villa. Pag-akyat sa ibabaw ng isa sa maraming matataas na puno sa
Malapit, ipinikit ni Gerald ang kanyang mga mata habang siya ay nagpapahinga sa isang matibay na sanga, mataas sa ibabaw ng lupa. Doon, naghintay siya hanggang maghintay ng gabi. Noon nang tuluyan niyang imulat ulit ang kanyang mga mata. Noon, maliwanag na naiilawan na ang mountaintop villa. Matapos suriin kung mayroong malapit, nahulog ni Gerald ang kanyang haversack sa lupa, na lumilikha ng isang malambot na kalabog. Kasunod nito, bumaba rin siya sa puno, tahimik na. Lumapag na parang siya ay pusa. Ngayon sa lupa, binuksan niya ang kanyang haversack at naglabas ng isang itim, nakahod na trench coat. Matapos madulas ito, halos hindi makilala ang mukha ni Gerald. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang kanyang misyon sa paglusot. Kaya, ano ang sitwasyon? Ano ang sinabi ng mga kalalakihan na ipinadala mo sa lalawigan ng Salford? Tanong ng isang binata na nakahiga sa isang sofa sa sala ng mountaintop villa. Sa loob ng silid, maraming mga kalalakihan na nakatayo ng madali ang kanilang mga kamay sa kanilang likuran. Narinig ang kanyang katanungan, ilang iba pang mga kalalakihan na nakatayo sa harapan niya ay nagpaliwanag dahil ang mansyon ng pamilya Schuyler ay ganap na nawasak sa lupa at lahat mula sa pamilyang iyon ay idineklarang nawawala. Wala kaming nakitang anumang mga lead kung saan ang Quentin at Trey duo maaaring maging hindi namin sigurado kung sila ay patay o buhay. Panipi, B** starts. Dapat mong magkaroon ng kamalayan na ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ay may marangal na dugo. Walang ordinaryong tao ang may kukumpara sa kapwa Quentin at Trey. Kanilang mga kanang kamay ko sila. Kung tunay na makikilala nila ang kanilang wakas sa isang lugar tulad ng lalawigan ng Salford. Tiyak na mababaybay iyon ang pinakamaraming kahihiyan na dapat harapin ng pamilyang Moldel. Doblehin ang iyong pagsisikap hanggang sa makita mo ang mga ito. Panipi, kaagad, G. Moldel. Sigaw ng lahat na kasali habang dali-dali silang umalis. Isinara ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi ni Jet na may isang ngisi sa kanyang mukha, pa rin, kung gaano perpekto ang Mayberry City ay, hahaha, tiyak na gagawin ko ang lungsod na ito sa aking batayan sa sandaling ang wakas ay mapupuksa ang Crawfords para sa kabutihan. Katatapos lamang ng kanyang pangungusap, maririnig at mabagal ang mga yabag na papalapit sa silid. Sabi ng isa sa mga nasasakupan ni Jet habang pinaikit ang mga mata bago binuksan ang pinto sa main hall. Sino ka? Tanong ng gulat na nasasakupan. Narito ba si Jet Moldel? Tinanong ang isang luma at namumuno. Natinig na lumikha ng isang pakiramdam ng pagkabagabag sa sinumang nakarinig nito. Nakatayo sa pintuan, ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ay nakalantad lamang ng kanyang mga mata. Kung ang isang tao ay sapat na matalim, gayunpaman, tiyak na makikita nila na ang taong nakatago sa likod ng Amerikana ay may patas na balat, isang malinaw na tagapagpahiwatig na, salungat sa matandang tinig. Ang tao ay talagang isang binata. Sino ka? At bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Jet habang casual na tumayo at sinipsip ang ilan sa kanyang red wine. Hindi niya ipahayag ang kanyang pagkabigla sa sinuman, kahit na ang hitsura nila ay hindi pangkaraniwan. Nandito ako dahil gusto kong sundin ako ni Jet Moldel sa kung saan. Sumama ka na ngayon. Utos ng taong nakaitim. Hahaha. At sino ka talaga sa totoo lang, kilala mo rin ba ako? Gaano kakabolzi sa pag-order sa akin? Ninisyan ni Jet. Kasabay nito, maraming mga kalalakihan ni Jet ang nag-aalab sa galit. Tulad ng agad nilang pagsisimula sa pagbugbog sa kanya, hindi nagtagal ay binawi nila ang kanilang mga kamao sa pagkabigla. Ang bawat epekto ay naramdaman na sinusuntok nila ang isang pader na bato sa halip na isang aktwal na tao. Ano ba? Sinabi ng ilan sa mga kalalakihan habang nagsisimula. Silang manginig habang nakahawak sa kanilang mga manhid na kamao ngayon. Si Jet mismo ang nakaramdam ng twitch ng eyelids bago sumigaw. Courting death, tayo diba? Tapusin mo na siya. Panipi. Narinig ang utos ni Jet, inako ng galit ang kanilang takot at agad na tinangka ng mga kalalakihan na salakayin ang lalaking nakaitim. Muli, Kabanata 926. Sa oras na ito, gayunpaman, ang lalaki ay hindi na lamang tatayo.
Doon, sa sandaling magkalapit na sila ay agad na hinawakan ng lalaki ang kanilang mga leeg sa dalawa sa mga kalalakihan bago dahan-daang ibaluktot ang kanyang palso. Pagkalipas ng isang segundo, ang parehong kalalakihan ay kaagad na nagsimulang mag-agos ng dugo nang marinig nila ang kanilang mga leeg na pumutok. At tulad nito, ang kanilang buhay ay wala na. Natapos ng madali tulad ng pagsabog ng kandila. Kasunod nito, inulit niya ang parehong proseso sa natitirang mga sumalakay sa kanya, na hinahampas silang lahat sa sobrang katumpakan at kahusayan. Sino ka talaga, nauutol na sabi ni Jet. Ang taong ito ay napakalakas. Bukod dito, ang kanyang mga pamamaraan ay pantay kasing husay bilang sila ay brutal na sumisindek. Bukod kay Court, hindi pa nakita ni Jet ang iba na may ganoong kapangyarihang lakas. Ipinaisip nito sa kanya na ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang master na hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanyang ama. Alam na iyon ang dahilan kung bakit siya gulat na gulat habang patuloy sa pagtitig kay Gerald. Hindi na kailangang magtanong, sumunod ka lang sa akin. Sagot ng lalaki, sige. Dahil pipiliin mo ang katauhan ng isang matanda, sasama ako bilang isang junior, ngunit bago iyon, nakatatanda, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Nais kong banggitin ito sa aking ama sa hinaharap. Habang nasa amin ito, payagan akong magtanong ng katanungang ito, kaibigan ka ba o kalaban? Tanong ni Jet habang namimilipit ng konti ang mga mata. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan na huwag nang magtanong pa. Ito lang ang nagawang magrehistro ni Jet bago kaagad lumapit sa kanya ang lalaking nakaitim at hinawakan ng balikat. Isang split segundo lang ang kailangan ni Gerald upang mag-apply ng kaunting presyon at lumikha ng isa pang nakakasakit na bitik. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jet habang umuungal sa sakit. Ang kanyang mga braso ay tuluyan ng naalis at nawasak. Gayunpaman, hindi pa tapos si Gerald. Ang kanyang susunod na kilos ay sipa ng diretso sa tuhod si Jet na naging sanhi ng paglayo din ng kanyang kanang binti. Habang ang mga mata ni Jet ay naka-bloodshot habang tiniis ang lahat ng sakit, lumingon siya upang tumingin sa lalaking nakaitim. Bago tanungin, ikaw, mayroon ka bang ideya kung sino ang aking ama? Totoong hindi niya inaasahan na ang taong ito ay napakalamig at walang awa. Hindi ko na kailangan, malamig na sagot ng lalaking nakaitim. Habang binubuhat niya si Jet na parang nagdadala ng isang mulata na aso, dahil ang isa sa mga nasasakupan ni Jet ay hindi inatake si Gerald. Kanina, iniwan siyang mag-isa ni Gerald. Gayunpaman, takot na. Takot siya ngayon hanggang sa mamatay siya habang nanginginig sa isang sulok ng silid. Inihagis si Jet sa direksyon ng nasasakupan, tinuro siya ni Gerald. Bago umorder, kung nais mong mabuhay, dalhin mo siya at sundin ako. Ngayon na tayo, panipi, walang ibang pagpipilian, sumunod lamang ang nasasakupan. Habang silang tatlo ay lumabas sa mga pintuan ng villa ng walang gulo, nagkataon, may nakita si Gerald na may isang bagay sa gilid ng kanyang mga mata. Ang nakita niya ay nagdulot ng isang ngiti ng dahan-dahan sa kanyang mukha habang pinamunuan niya ang dalawang lalaki kasama ang bundok, na nawala sa gabi kaagad. Sa eksaktong lugar kung saan nakatingin si Gerald kanina, ay isang napahamak na lalaki na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Siya ang unang tao na binugbog ni Gerald ng gabing iyon, at gumapang na siya hanggang sa villa mula sa gitna ng bundok. Bagaman madyugo ang kanyang mukha, ito ay sobrang mapatla din, na lumilikha ng isang nakakatakot na kaibahan. Bukod sa subordinate na dinala ni Gerald kasama niya, ang nasugatan ay ang nag-iisa pang ibang tao na naiwan na buhay doon. Napagtanto na iniwan ni Gerald ang mansion kasama si Jet na may kahirap-hirap, nagawa niyang mailabas ang kanyang cellphone at mag-dial ng isang numero. Ang pangatlong batang Panginoon ay inagaw. Ang kabilang partido ay isang nangungunang Panginoon na maaaring maging bahagi ng isang lihim na lipunan. Mula sa kanyang tinig parang isang matandang lalaki siya sa edad na 60. Ipaalam kaagad sa pangalawang batang Panginoon tungkol dito at magpadala kaagad ng ilang mga kalalakihan sa instant na ito. Iniulat ang lalaki sa pamamagitan ng telepono, isang miyembro ng isang lihim na lipunan.
At inagaw din niya ang pangatlong batang Panginoon pati na rin. Maghanap ng isang paraan upang sundin siya ng mabuti. Aabisuhan ko agad ang pangalawang master tungkol dito, sinabi ng tao sa kabilang dulo ng linya bago matapos ang tawag. Sumugod siya, pagkatapos sa isang nakatagong silid upang iparating ang kanyang narinig. Ano, si Jet ay inagaw. Sino sa tamang pag-iisip ang magiging matapang nito? Ungol ni Court habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Hindi pa namin alam, bagaman mula sa paglalarawan ng subordinate, sinabi niya na ang lalaki ay maaaring higit sa edad na 60. Sinabi din niya na ang mga kasanayan ng aming kasalukuyang kalaban ay maihahambing sa iyo, pangalawang master. Pagkatapos ng lahat, tila wala siyang gaanong problema sa paglabas ng pangatlong batang Panginoon at mga nasasakupan niya. Panipi, kagaya ng sinabi ng nasasakupan na iyon, tumunog muli ang kanyang telepono. May mga update ba? Ano? Lalawigan ng paraiso. O sige, panipi. Matapos ang tawag, tiningnan niya ulit si Court bago sinabi. Batay sa sasabihin ng nasasakupan, silang tatlo ay tila patungo sa Paradise Province. Sino sa lupa mula sa lalawigan na iyon ang may kasama nating baka? Ungol ni Court habang hinampas niya ang kamao sa kanyang mesa, pinaghahati ito sa kalahati sa proseso. Hindi alintana kung sino ang taong iyon, hindi siya makakalayo. Kapag nalaman ko ang kanyang totoong pagkatao, sigaw ni Court sa kanyang galit. Si Galpang, ang sumailalim pagkatapos ay nagmungkahi, sa palagay mo. Sa palagay mo maaaring ito ay isang tao mula sa pamilyang Crawford na gumawa nito, pangalawang master. Hindi, at may dahilan akong maniwala na hindi sila kasali. Kung tutuusin, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Dylan na gawin ang anuman sa mga ito. Kahit na ginawa niya, hindi siya magkakaroon ng tauhan para dito. Mayroong isang bagay na sobrang off tungkol sa pangyayaring ito, paliwanag ni Court ng mahinahon habang pinag-aaralan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Matapos ang isang maikling sandali, itinaas niya ang kanyang ulo. Bago sinabi, turuan ang lahat ng mga puwersa na kasalukuyang pinipigilan ng mga Crawfords na ilipat sa Paradise Province sa lalong madaling panahon. Dapat hanapin si Jet kahit anuman. Panipi, hindi ka dapat mag-falter, Jet. Manatiling malakas. Napaisip si Court sa sarili habang nagbubuntong hininga. Kabanata 927. Kinabukasan ng gabi sa mansyon ng pamilya Crawford sa North Bay. Nang may isang mayordoma na tumakbo habang sumisigaw, Sir, nagdadala ako ng magandang balita, Ginoo. Panipi, sa oras na iyon, nagbabasa si Dylan sa kanyang silid ng pag-aaral. Pinapayagan ng kanyang mayordomo na pumasok, pagkatapos ay inilapag ni Dylan ang kanyang baso bago hadhad ang kanyang mga browser at sinabing, magpatuloy ka. Ito ay patungkol sa court model. Habang ang parehong Court at Jet ay gumagawa ng lahat na magagawa nila upang labanan ang aming pamilya sa nakaraang 6 na buwan, nakatanggap lamang kami ng balita mula sa isang maaasahang mapagkukunan na nawala si Jet. Panipi, ano, nawawala si Jet? Sabi ni Dylan nang tumayo siya ng may pagtataka. Si Jet ay pangatlong anak na lalaki ni Court na dahan-daang nagtatayo ng kanyang lakas sa nagdaang 6 na buwan. Patuloy din siyang nasasaktan sa asno, sinasadyang magdulot ng gulo sa mga Crawfords tuwing makakaya niya, kahit na nakita lamang siya ni Dylan bilang isang maninira na hindi kailangang seryosohin, hindi nito binago ang katotohanan na si Jet ay isang palaging inis sa kanilang pamilya. Kaya nakakainis, sa katunayan, na ang Crawfords ay madalas na pakiramdam pagod na paulit-ulit lamang na makitungo sa kanya, upang isipin na ang tinak sa panig ng kanilang pamilya ay nawala na. Ngayon, siya na nawawala ay hindi kahit na ang pinakamahusay na balita. Ginoo, kita mo, binawi ni Court ang karamihan sa kanyang mga tauhan kagabi at inilipat sila sa ibang lugar. Ang pamilya Crawford ay sa wakas ay makapaghinga ngayon. Tuwang-tuwa ang sinabi ng mayordoma. Si Dylan mismo ang tumango habang may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa pag-alala ko, si Jet ang paboritong anak ni Court. Tuldok. Ngayon na nawawala siya, sa palagay mo ba ay maghahinala si Court na ang aming pamilya ay kasangkot sa bagay na ito? Tanong ng
Mayordoma na nakakunot ang noo. Siyempre hindi siya gagawa, sabi ni Dylan habang isinara niya ang librong binasa niya bago inilagay sa gilid. Walang maloko si Court. Alam na alam niya kung gaano kagaling si Jet, at alam din niya na kahit ang mga nangungunang gwardya ng Pamilya Crawford ay hindi magagawang ipatong sa kanya ng isang daliri. Sigurado ako na naiintindihan din ni Court na ang aming pamilya ay hindi kailanman maglakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa una, dahil sinabi mo na binawi niya ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa amin, malinaw na nangangahulugang. Alam nila na hindi tayo ang banta. Mas mabuti pa, nangangahulugan. Iyon na nagkakaroon sila ng kanilang sariling pangunahing problema upang harapin. Sagot ni Dylan habang kamakaway siya ng malaking hininga. Tama ka talaga, Ginoo. Mukhang ako ay masyadong nag-iisip ng mga bagay. Nakangiting sabi ng butler habang pinagmamasdan si Dylan na nilalabas ang kanyang cellphone. Gayunpaman, kung sino man ang nakakuha ng jet sa loob ng lungsod ng Mayberry ng lahat ng mga lugar, ay dapat na isang napakadalubhasang master. Isang Panginoon higit sa lahat ng mga masters, kahit na Finn, sabi ni Dylan na may biglang seryosong ekspresyon sa mukha ng tuluyang kumonekta ang tawag. Paano ako makakatulong, Ginoo? Binibigyan kita ngayon ng isang lihim na gawain. Nais kong siyasatin mo ang pagkawala ni Jet at subukang hanapin ang Panginoon na kumidnap sa kanya. Kung pinamamahalaan namin ang pagkuha o tulong sa kanya upang matulungan ang aming pamilya, sa gayon ay sa wakas ay may pagkakataon kaming talunin ang Court. Malaya kang gumamit ng anumang paraan na maisip mong maghanap para sa kanya. Utos ni Dylan habang hinahampas ang libreng kamay sa lamesa. Naiintindihan, magsisimula kaagad ang paghahanda para sa pagsisiyasat, sagot ni Finn nang matapos ang tawag. Pagkaalis pa lang ng mayordoma ay tumawag si Dylan na, "Teka. Sabihin sa pinakamatandang ginang, Madam Lyra, at ang natitirang pamilya na nagsasama kami sa hapunan ngayong gabi." Panipi, "Opo, Ginoo," sinabi ng mayordoma, sumisikat sa kagalakan. Kung sabagay, matagal na simula nang makita niya si Dylan na mukhang ganito kasaya, mula pa nang mawala si Gerald mga 6 na buwan na ang nakalilipas, ang Crawfords ay hindi nagkaroon ng maayos na hapunan ng pamilya. Kahit na si Yulia ay halos hindi gumugol ng anumang oras sa paligid ni Dylan sa panahong iyon mula nang laging nakakulong siya sa kanyang silid ng pag-aaral. Nang dumating ang kainan, lahat sina Jessica at Lyra ay nakangiti. Nang makita nila si Dylan na nararamdamang napakasaya sa sobrang haba. "Ano ang nangyari, tatay? Ano ang okasyon? Nagawa mo bang alamin kung nasaan si Gerald?" Tinanong ni Jessica kaagad nang magkaroon siya ng pagkakataong napailing ang kanyang ulo, sumagot siya pagkatapos. Hindi pa rin namin siya mahahanap." Nang marinig iyon, lahat agad na lumingon ng bahagya. Panipi tuldok. Gayunpaman, kahit na ganyan, magandang araw pa rin ngayon. Kung sabagay, nawala na si Jet. Isang uri ng trahedya ang naganap sa Mountaintop Villa at lahat maliban sa isa sa mga nasasakupan ni Jet ay napatay. Anunsyo ni Dylan. "Ano? Nawawala ang B***star na iyon," sabi ni Jessica habang tumayo at tumatawa. Sa katunayan, ang ilang master ay inagaw si Jet at hindi alintana kung ginawa niya ito para sa kanyang sariling mga kadahilanan o upang matulungan kami, hindi na mahalaga dahil ang kanyang mga aksyon ay nakinabang pa rin ng malaki sa pamilyang Crawford. Panipi, nakangiting sagot ni Dylan. Ngunit sino ang naging master na iyon? May kamalayan ka bang anumang iba pang mga lihim na lipunan o pamilya bukod sa mga Moldel, tatay? Panipi, kung mayroon man, hindi ko namamalayan ang mga ito. Anuman, sa ilalim ng mga pangyayaring ito, nararamdaman ko na ang aming pamilya ay nangangailangan ng matindi tulad ng isang makapangyarihang master upang makatulong na makitungo sa mga Moldel. Kung talagang nakita natin siya, handa akong mag-alok ng 1/4 ng mga assets ng aming pamilya bilang isang insentibo para sa master na tulungan kami. Panipi, bilang tugon, tumanggo naman si Jessica at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Samantala, timog kanluran ng Paradise Region, isang bus ay dahan-dahang
Papasok sa Paradise Province. Kabanata 928. Ang bus ay kasalukuyang naglalakbay patungo sa isang mabundok na kalsada, at bukod sa paminsan-minsang nagmamaneho, ang kalsada, sa karamihan ng bahagi, ay ganap na walang laman. Hindi alintana kung aling direksyon ang titingnan, mga bundok lamang ang nakikita. Alam mo, narinig ko na maraming mga nakawan ang nangyayari sa kalsadang ito, sinabi ng isang matabang binata na malinaw na nakakahanap ng buong paglalakbay na maging medyo nalulumbay. Nang makita niya na ang iba ay nakatingin na sa kanya, pagkatapos ay nagpatuloy siya, nasa balita ito noon pa. Ang isang pangkat ng mga tulisan ay tila nag-overtake ng isang bus sa mismong kalsadang ito, at sa sandaling tapos na sila sa kanilang pagnanakaw, pinatay nila ang lahat sa bus. Panipi, hindi pwedeng totoo yun. Medyo alerto ako sa mga nasabing balita. Tuldok, tuldok, tuldok. Bakit hindi ko ito nakita noon? Tanong ng isang babaeng nasa edad na medyo kinakabahan. Bueno, nawala ang balita di nagtagal matapos itong mailabas sa publiko. Kung sabagay, ang pagkalat ng mga balita na tulad nito sa Asol ay madaling magpalaganap ng gulat. Paliwanag ng matabang lalaki. Kahit na atakehin tayo ng mga magnanakaw, babagsak lang tayo hanggang sa mamatay. Kung tutuusin, marami tayong naririto. Dito, pang-iinis ng isang medyo malaki at maskuladong lalaki. Oo, ngunit hindi kami gumagamit ng mga kutsilyo tulad ng mga ito. Bulong ng taong taba bilang tugon. Narinig yun, lahat ay tumahimik sandali. Kung sabagay, sino ang hindi kakabahan matapos marinig ang sasabihin niya? Makalipas ang ilang sandali, ang parehong tao ay naglabas ng isang pakat ng mga biskwit at dahan-daw ang sinimulan ang pagbagsak sa kanila. Hindi mo ba sinabi na may mga tulisan sa tabi ng kalsadang ito? Kumusta ka pa rin sa mood kumain ngayon? Tiyak na ikaw ang unang ninakawan mula sa sobrang taba mo, sabi ng babae mula dati sa medyo hindi nasiyahan na boses. Hoy, kumakain lang ako para maibsan ang stress. Narito ang isang bagay na walang kabuluhan. Ang mga tao ay mas madali magpahinga kapag ang aming mga panga ay patuloy na gumagalaw. Sagot ng lalaki. Totoo ba iyan? Wala akong dahilan para magsinungaling. Narito, magkaroon ng isang pakete ng mga biskwit at subukan ito para sa iyong sarili. Sabi ng matabang lalaki habang inaabot ang isang pakat sa babae. Oh, gusto ko rin ng ilan. Sabi ng isa pang nakaupo sa bus habang tumatawa. Ang aking mga biskwit ay mahalaga sa akin. Wala bang alinman sa iyo na nagdala ng iyong sariling mga merienda para sa mahabang paglalakbay? Ibebenta ko ang mga ito sa iyo ng $3 sa isang pakete kung talagang gusto mo. Sagot ng matabang lalaki. Habang agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang baon. Bilang tugon, agad na tumawa ang lahat ng malakas. Malinaw na, ang taong mataba ay isang nagbebenta ng biskwit. Gayunpaman, dahil ang ilang $1 ay walang kahulugan sa kanila, nagsimula silang mamigay ng pera sa kanya upang bumili ng ilang mga biskwit. Habang masayang kinuha ng matabang tao ang pera at nagsimulang mamahaji ng mga biskwit sa paligid, lumingon siya upang tingnan ang kakatwang lalaki na tahimik na nakaupo sa bus sa buong oras na ito. Ang tao mismo ay may suot na takip at maskara kung saan tinatakpan ng karamihan sa kanyang mga tampok sa mukha na ginagawang mahirap para sa taong mataba na hulaan ang kanyang edad. Tulad ng kung hindi siya sapat nakakatwa, nakaupo sa likuran niya ang dalawang sobrang mahina at marupok na mga lalaki. Paglalakad papunta sa trio, tinanong ng matabang lalaki, wala sa inyo ang nakapagsalita ng isang salita sa buong paglalakbay na ito, mga Ginoo. Tiyak na nagugutom ka rin. Bakit hindi ka magkaroon ng ilang mga biskwit upang makapagpahinga ka ng kaunti? Panipi. Bilang tugon, simpleng umiling ang lalaki na nakasuot ng itim na trench coat. Binibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang pakat sa bahay. Pagkatapos ng lahat, kayong tatlo ay mukhang mas tener kaysa sa iba pa sa bus. Magkaibigan lang tayo, dagdag ng lalaki. Sa halip na sumagot, gayunpaman, ang nakamaskara ay simpleng lumingon upang tumingin sa bintana. Ano ang isang kakatwang tao? Akala ng taong mataba sa kanyang
Sarili ng siya ay lumingon upang tumingin sa batang babae na nakaupo sa tapat ng kakaibang tao. Nakasuot siya ng itim na pantalon na katad pati na rin isang leather jacket. Sa totoo lang, ang mahabang buhok na kagandahan ay kahawig ng itim na gagamba, isang sikat na kathang-isip na karakter sa pelikula. Bagaman tiyak na maganda siya, maganda rin ang ekspresyon ng mukha niya. Kumusta naman ikaw, kagandahan? Gusto mo ba ng ilang mga biskwit? Nakangiting tanong ng matabang lalaki. Sa ganoon, umiling-iling lang siya. Halika, habang ang mga biskwit ay maaaring maging isang maliit na matamis, ang mga ito ay mahusay para sa pagtulong sa iyo na mamahinga. Dagdag ng lalaki. Sa kagustuhan lamang na iwan siyang mag-isa, sinabi niya sa isang walang pasensya na tono, bigyan mo lang ako ng isang pakag. Matapos ibigay ito sa kanya, nagpatuloy siya sa pagtitig sa kanya ng nakangiti, naghihintay na kolektahin ang perang inutang sa kanya. Nang malapit na niyang mangisda ang kanyang pitaka, gayunpaman, bigla siyang may naisip. Paglingon ulit sa lalaki, sumimangot siya bago sabihin, wala akong nailabas na pera. Ano, kahit na $3, medyo malayo ang kuha nito, dapat kung sabihin. Nagtatakang sagot ng matabang lalaki. Kabanata 929. Nagsasabi ako ng totoo. Dagdag pa ng dalaga ng lumalim ang kanyang noo. Hoy, Shabby, kalimutan mo na lang. Siya ay isang kagandahan pa rin. Kung ikaw ay talagang nagpumilit dito, kumuha ka ng $3 sa akin. Inalok ang isa sa mga pasahero habang tumatawa. Siya, hindi ka maaaring maging seryoso. Upang isipin na ang gayong batang babae ay umiiral, nais mong kumain pa kahit hindi handa na magbayad ng $3. Paot ang taong mataba, narinig iyon, lalong sumimangot ang dalaga. Agad na matapos, gayunpaman, isang maikling kabangisan ang sumilip sa kanyang mga mata nang sabihin niya, kung talagang gusto mo ang aking pera, pagkatapos ay sumama ka sa akin sa bus. Mamaya, kung tatanggapin mo ang lakas ng loob, kalimutan ang $3, bibigyan kita ng $3,000 kung nais mo. Anong masasabi mo? Malamig na tanong ng dalaga. Sinasabi ko kung bakit hindi ako maglakas loob na gawin ito. Gayunpaman, sinabi mo mismo na bibigyan mo ako ng $3,000. Hindi pa huli na bawiin ang pahayag na iyon. Sagot ng matabang lalaki habang sumisinghot. Deal. Sigaw ng dalaga bago huminga ng malalim. Sa buong pag-uusap nila, ang lalaking nakaitim ay palaging nakatingin sa batang babae. Kahit na ang isa sa kanyang mga mata ay nakataas, mabilis niyang binawi ang kanyang tingin bago pa man mapansin ng sinuman. Natapos lamang ang mga bagay nang lumipas ng kaunti nang sumigaw ang batang babae, itigil ang bus driver. Dito, sa gitna ng kawalan, Beauty, may iwan ka dito ng mag-isa. Kung ihuhulog kita rito, sagot ng driver na may mabait na hangarin. Lamang, mag-isip ng sarili mong negosyo at itigil na lang ang sasakyan. Narinig ang kanyang malamig ngunit matibay na tugon, ang driver ay walang ibang pagpipilian kundi sumunod. Sa sandaling tumigil ang paggalaw ng bus, tiningnan ng dalaga ang taong mataba bago bitbit ang kanyang puting kahon at bumaba ng sasakyan. Gamit ang kanyang bag ng mga biskwit, ang taong mataba. Pagkatapos ay sinundan siya pababa bago sinabi, manalo ka. Eto na, ako, nasaan ang $3,000? Panipi, habang patuloy ang pagtingin ng driver ng bus sa kanilang dalawa. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakaitim, kasama ang dalawang mahihinang lalaki, na bumababa rin sa bus. Ang kanyang sorpresa ay nabaling sa pag-aalala nang makita niya ang isa pang 5 mga mahinahon na lalaki na bitbit ang kanilang mga bagahe mula sa bus. Ano sa lupa ang ginagawa mo? Nasa gitna lang kami doon. Panipi, kahit na siya ay nagtataka tungkol sa kung ano ang magaganap. Doon, siya ay matanda at sapat na karanasan upang malaman na hindi siya dapat manatili sa pry. Bilang isang resulta, simpleng nagpunta siya kasama ang natitirang mga pasahero. Nakatayo ngayon sa isang ganap na disyerto na lugar, ulit ng matabang lalaki, ginawa ko ang aking bahagi ng deal, kaya't manatili sa iyo. Nasaan ang $3,000? Panipi, ang batang babae, na kanina pa nakatingin sa paligid, ay muling
Humarap sa taong mataba bago sumagot, ano, hindi mo ba nakikita? Ang pera na hinahanap mo ay nasa likuran mo. Panipi, kagandahan, gusto ko lang ang aking pera, hindi ang 5 taong. Iyon, narinig mo kuya, hinihintay niya kami, hahaha, tiyak na, magkakaroon tayo ng ligaw na oras kasama siya, sabi ng isa sa mga masungit na lalaki. Natatawang kasama, lahat ng 5 sa kanila ay itinapon ang kanilang mga baon bag bago lumakad papunta sa batang babae at palibutan. Siya, hindi kaya biglang naramdaman mong nag-iisa sa kalagitnaan ng paglalakbay, kagandahan. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Upang samahan ka, dagdag pa ng 5 lalaki. Napatulala sa biglaang pagbago ng mga pangyayari, sinabi ng matabang lalaki, "Di magkakapatid, pwede kayong magnanakaw, panipi, ha? Bale lang ang iyong sariling negosyo kung nais mong mabuhay," sumagot ang isa pa sa mga masungit na lalaki habang itinatabi niya ang taong mataba. Ang lalaking nakaitim, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang sa kalayuan kasama ang 2 mahihinang lalaki, habang pinapanood habang unti-unting naglalahad ang palabas. "Oh my, samahan mo sabihin mo. Paano kaya?" Sagot ng dalaga na may kaakit-akit na ngiti, "Haha. Sasamahan ka namin subalit nais mong iparating sa amin." Panipi, nang masabi iyon, ang mga kalalakihan ay babagsak na sana sa kanya nang bigla niyang tinanong, "Ang pinuno mo ba ay pinangalan ng Hansel?" "Ha? Ikaw, paano mo malalaman ang kanyang pangalan?" Panipi, tanong ng mga lalaki habang nagpapalitan sila ng tingin sa bawat isa. Sa pagtataka, "Well, syempre malalaman ko ang pangalan niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay mamamatay sa aking mga kamay sa lalong madaling panahon, tulad ng 5 nasusuka mong basurahan." Pang-iinis ng dalaga. Ano, bago pa nila masabi ang anupaman, ang kagandahan ay mabilis na naglabas ng isang maliit na talam mula sa kung saan at nagsimulang magwasak sa kanila. Tumatagal lamang ng 1 segundo o 2 para sa lahat ng 5 kalalakihan na mahulog sa lupa, na ahawak sa kanilang mahinahon na leeg ng tuluyan na silang tumigil sa paggalaw. "Ha!" Sigaw ng matabang lalaki habang agad siyang nagsisismabat sa takot. Kahit na ang lalaking nakaitim ay hindi mapigil ang maramdaman ang kanang mata na kumurot ng kaunti sa paningin sa harapan niya. Kabanata 930. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang tingin kaagad. Ang kagandahan, sa kabilang banda, ay sumulyap lamang sa taong mataba bago sabihin, "Kung nais mong mabuhay, dalhin ang aking bagahe at sundan ako. Gawin mo yun ng maayos at bibigyan kita ng $100,000 kapag tapos na tayo." Panipi, habang pinagmamasdan ng matabang lalaki na walang imik na tumango sa takot, niselayan ng sulok ng kanyang mata ang 3 iba pang mga lalaki na bumaba kanina sa bus. Pinapanood silang naglalakad sa kabaligtaran, hindi niya maiwasang kunot ang kanyang mga browser ng bahagya. Ang lalaking nakasuot ng itim na trench coat ay isang misteryo. Naisip niya sa sarili. Anuman, hindi siya pumapasok sa paraan niya kaya't hindi talaga siya bagay sa kanya. Mayroon siyang sariling mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin pansamantala. Pagkatapos ay nag-squat siya at nagsimulang alisin ang lahat ng mga aparato sa komunikasyon sa 5 bangkay. Kapag tapos na siya, sinenyasan niya na sundan ng taong taba at ang 2 saka tahimik na naglakad. "Matanda, guro, alin ang gusto mo? Saan mo ako dadalhin? Kung pera na nais mo, maaari kang bigyan ng aking pamilya ng mas maraming pera hanggat kailangan mo. Kahit na kung ito ay iba pa. Naniniwala ako na tiyak na maibigay ito sa iyo ng pamilyang model. Kaya't mangyaring palayain ako. Lagpas na gutom at nauuhaw ako. Ngayon, panipi, kung hindi ito sapat na maliwanag, ang nagsalita ay walang iba kundi si Jet. Sa tabi ng kanyang nasasakupan, wala sa kanila ang naglakas loob na sabihin kahit isang salita sa buong paglalakbay nila sa bus. Pagkatapos ng lahat, alam nila ang mas mahusay kaysa sa gumawa ng isang eksena kung saan ang nagdakip sa kanila ay madaling tapusin ang kanilang buhay sa isang solong kamay. Ngayong literal, na nasa kalagitnaan na sila, gayunpaman, alam ni Jet na sa wakas ay makapagsalita siya muli. Kung saan tayo pupunta ay nasa unahan lang.
Sagot ng lalaking, nakaitim, narito, nagtatakang tanong ni Jet habang pinagmamasdan ang malalim na lambak. Sa totoo lang, anuman, sigurado akong ang natitirang bahagi ng mga model ay dapat na naghahanap ng madali sa iyo ngayon. Mula sa kung ano ang mahulaan ko, dapat na nakabaligtad si Weston sa sandaling malaman nila na nawawala ka. Tiyak na masasabik sila, kapag sa huli ay nasusubaybayan nila ang iyong lokasyon hanggang dito, sabi ng lalaking nakaitim. Natutuwa akong naiintindihan mo iyon, Elder. Sa antas ng iyong katalinuhan, sigurado akong alam mo kung gaano ako kamahal ng aking ama. Sa puntong ito, malamang napakilyusan niya ang lahat ng nangungunang mga Panginoon sa pamilya, upang hanapin ako. Hindi talaga ito magtatapos sa pag-offend mo sa pamilyang model. Elder, talakayin natin ng maayos ang mga bagay. Sino ang nakakaalam, maaari rin tayong maging mga kakampi. Panipi, tagumpay, tulad ng sinabi mo, hindi titigil ang iyong ama. Hanggang sa makita ka niya. Panipi, tama iyan. Kaya't mangyaring, matanda, mangyaring lang. Bago pa matapos ni Jet ang kanyang pangungusap, mabilis na. Kinuha ni Gerald ang lalamunan ng kanyang tahimik na nasasakupan. Hindi pa nakapag-react ang nasasakupan bago igalaw. Nang kaunti ni Gerald ang kanyang mga daliri at isang tunog na napapakinggan ang maririnig. Agad na tumulo ang dugo sa bibig ng lalaki nang mahulog ito sa lupa, patay na. Matanda, ikaw. Nauutol na si Jet, lubos na nabigla ng biglaang pagbago ng mga pangyayari. Dapat kong sabihin, medyo matalino ng iyong nasasakupan. Pagkatapos ng lahat, nagsusulat siya at nag-iiwan ng mga pahiwatig. Sa buong paglalakbay, pangutya ng lalaking nakaitim. Hayaan mong tanungin kita nito, pangatlong batang Panginoon. Jet, hindi mo pa rin ba alam kung sino ako? Panipi, hindi. Sino ka talaga, matanda? Narinig iyon, tinanggal ni Gerald ang kanyang cap at voice changer na nakakabit sa kanyang leeg sa buong oras na ito. Sinesave ang pinakamahusay. Para sa huling, sa wakas ay tinanggal ni Gerald ang kanyang maskara, na inilantad ang kanyang gwapong mukha. Ikaw ba yan, Gerald? Sigaw ni Jet sa parehong pagkabigla. At lubos na kilabot nang nakita niya sa wakas ang mukha ng kanyang agaw. Upang matulungan ang mga model sa pangangaso kay Gerald, dati. Nang nabasa ni Jet ang lahat ng impormasyon tungkol sa dating mayamang mana, kahit na naisip niya na alam na niya ang lahat na dapat malaman tungkol kay Gerald, alam na niya kung gaano siya kasalanan. Bingo! Upang isipin na ikaw at ang iyong ama ay hinahanap ako ng labis sa buong oras na ito. Taya na hindi mo inaasahan na mahuhulog mismo sa aking mga kamay, hindi ba? Tanong ni Gerald, habang nakasmirk. Takot na takot ang salita nang makita niya ang ngiti ni Gerald. Sinabi ni Jet pagkatapos, Gerald, hindi, MG, Crawford, hindi ko inasahan na magiging bahagi ka rin ng aming bloodline. Mangyaring patawarin ang aking kawalan ng ugali. Lahat ng nangyari ay isa lamang napakalaking hindi pagkakaunawaan. Panipi, walang paraan na hindi isang model si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga kasanayan at kakayahan ay napakalakas. Isang hindi pagkakaunawaan na sinasabi mo. Pinipigilan mo ang pamilya Crawford ng walang tigil sa isang mabuting 6 na buwan ngayon. Marami, kung hindi lahat, ng dati kong mga kakilala ay naghihirap na sa iyong mga kamay. Tulad ng kung hindi ito sapat, wala na rin akong tirahan at malungkot sa buong pangangaso na ito sa iyo. Manggahas kang sabihin sa aking mukha na ang lahat nang iyon ay simpleng hindi pagkakaunawaan. Ungol ni Gerald bago ninisyon. Hindi alintana. Bakit hindi mo ako pinatay on the spot noon? Bakit mo ako kinidnap sa halip? Ano ang plano mong gawin? Tanong ni Jet na may isang gulp habang umatras ng 2 hakbang. Huwag mo akong magkamali. I was simply looking for the perfect time and place to kill you, sagot ni Gerald. Nakuha ko na. Aktibong sinusubukan mong ilihis ang pansin ng aking ama upang mabigyan mo ng pagkakataon ng Crawfords na sa wakas ay makapagpahinga. Gayunpaman, sa totoo lang naiisip mo ba na makakatakas ka ng matagal matapos akong agawin ako? Maaari kang maging malakas at makapangyarihan ngayon, ngunit huwag kalimutan na makitungo ka sa buong pamilyang model sa
Sandaling mahuli ka nila, kasama na ang aking ama. Masungit na, ungol ni Jet. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang aking ama ay hahabol sa amin. Nang napakabilis, nararamdaman ko ito. Isipin mo, Gerald, kung papatayin mo ako ngayon, wala kang natitirang maliit na bargaining chip sa sandaling mahahanap ka niya. Panipi, sa ganun, simpleng tumango lang si Gerald bago sabihin, aware. Ako, alin ang dahilan kung bakit tumagal ako ng isang partikular na mahabang panahon sa pag-iisip tungkol sa kung paano kita dapat itapon. Pagkatapos ng lahat, kung susunugan lang kita, may mga bakas pa rin na naiwan. Sa maingat na pagsasaalang-alang, sa wakas, ay nakabuo ako ng makinang na ideya. Panipi, kita nyo, mayroong isang malalim na lambak sa harap na tinatawag na Wild Miasma Valley. Kilala ito bilang Poisonous Mosquito Valley. Din, humigit kumulang daan-daang milyong mga nakakalason na lamok ang nakatira doon, alam mo. Sa sandaling itapon kita doon, tatagal ng halos kalahating oras para ang lahat ng iyong balat ay tuluyan ng malamon. Sigurado ako na hindi ka mahahanap ng ama mo anumang oras kaagad kapag nangyari iyon. Panipi, ikaw ay B***starred. Ang bisyo mong B***starred. Tiyak na, people-aitan ka ng aking ama sa 1,000,000 piraso sa sandaling makuha ka niya. Sigaw ni Jet sa parehong galit at takot na may ganap na nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.